Mainit na balita, aprobado na ng House Justice Committee ang report nito tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, unanimous na inaprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw ang committee report nito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng 55 na miyembro ng komite na physically present ngayon ang bumoto pabor sa motion para aprubahan ng committee report. Laman ng committee report, Connie, ang findings at mga rekomendasyon ng komite. Kalakip ng committee report ang resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment laban sa bise. Ayon kay House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, ipapasa ang committee report sa Bills and Index. Dito inihahain lahat ng mga panukalang batas at resolusyon sa Kamara. Mula rito ipapasa ito sa House Committee on Rules na siya magtatakda kung kailan tatalakayin sa plenaryo ang committee report. Sa plenaryo, 1/3 vote ng lahat ng kongresista o 106 ang kailangan para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Sabi nga ni Luistro sa kanyang opening statement kanina, malayo pa ang tatahakin ng proseso pero malayo na raw ang kanilang narating. Noong nakaraang hearing, unanimous ang boto ng komite na may probable cause para i-impeach ang vice dahil sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes at betrayal of public trust. Kasama sa mga ebidensyang nakita ng komite ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise, ang certification ng Philippine Statistics Authority sa kawalan ng record ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds gaya ni Mary Grace Piatos. Ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit sa 73 million at 375 million pesos na confidential funds. Ang ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong piso mga transaksyon pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa, ang SALE ng bise, ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV at ang video mula sa live stream ng bise kung saan sinabi niyang may kinontrata siyang papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. Pero pinuna ni Luistro na ang upo ang inilaan para sa bise sa mga hearing laging bakante. Kung guilty raw ang bise, sabi ni Luistro, hayaan ang katotohanang i-convict siya. Pero kung inosente naman siya, hayaan ang prosesong ipawalang sala siya. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Huli kamyan sa isang intersection sa Cebu City. Parehong nagdire-diretso ang dalawang jeep hanggang tumama ang isang jeep sa gilid na bahagi ng ikalawang jeep. Tumagilid ang nabanggang jeep. Sa isa pang CCTV footage, kitang dumaan sa bintana ang ilang pasahero para makalabas sa tumagilid na jeep. Sugatan ng ilang pasahero kabilang ang isang lalaking estudyante na nakasabit sa bumanggang jeep. Kwento niya, parehong nagbeating the red light ang dalawang jeep. Paliwanag ng driver ng jeep na kanyang sinasakyan, berde na ang ilaw nang umandar siya. Depensa naman ang isa pang jeepney driver, malapit palang magpula noon, kaya niya binilisan. Patuloy pa ang investigasyon. Nahuli sa Quezon City ang isang lalaking inakusahang nagnakaw sa dati niyang pinagtatrabahuhan sa Laguna noon pang 2021. Ang paliwanag ng akusado sa balitang hatid ni James Agustin. Walang kawalan 32 anyos na welder na wanted sa kasong pagnanakaw sa dati niyang pinagtrabahuan sa Laguna. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa barangay Masambong, Quezon City. Nagtago po siya sa Bulacan ng matagal. Nakakuha po kami ng impormasyon na may kamit up po siya dito sa may Masambong sa part ng Quezon City. Kaya doon na po namin siya na-aresto. Base sa investigasyon, taong 2021 na mangyari ang krimen. December 2025 naman inisyu ng korte ang arrest warrant. Yung suspect po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang construction worker at nagnakaw po siya ng tanso at doon na po siya kinasuhan at nireklamo ng kumpanya. Aminado ang lalaki sa nagawang krimen pero hindi raw siya nagtago. Ano lang po, pang merienda lang po. Hiniring po yung kaso na yan, inattend ko po lahat ng hearing. Nakapag-return of warrant na ang pulisya. Hinihintay na lang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.
Abiso po sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa dalawang industry source, mahigit 1 peso hanggang 4 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. At mahigit 2 pesos hanggang 5 pesos naman ang inaasahang itataas sa kada litro ng gasolina. Sabi ng Department of Energy, patuloy rin ang 10 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV na hanggang 150 liters kada linggo. Marami na namang naghihintay sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City para bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa ilang nasa unahan ng pila, alas 11 kagabi pa sila naroon. Hinati na ang pila sa tatlo. Una, para sa mga nagparehistro online. Pangalawa, para sa mga walk-in na may hawak ng stub. At pangatlo, para sa mga kukuha pala ng stub para makabili ng bigas sa mga susunod na araw. 1,000 nagparehistro online ang mabebentahan ng bigas ngayong araw. 250 naman sa mga nag-walk-in. Ayon sa Department of Agriculture, puno na ang online appointment slots para sa May 4 hanggang 8. Muli raw bubuksan ang benting bigas appointment system ngayong araw para sa mga gustong bumili sa Bureau of Animal Industry Kadiwa Store sa May 11 hanggang 15. Samantala, tinanggal sa serbisyo si Police Senior Master Sergeant John Mollenido, ang padre de pamilya ng mag-inang natagpo ang patay nitong Enero sa Bulacan at Tarlac. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, ang pagkakasibak kay Mollenido ay dahil sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ito ay dahil daw sa pagpayag niyang i-cremate ang asawang pulis at 8 taong gulang na anak. Kahit gumugulong pa ang investigasyon sa kanilang pagkamatay. Maituturing daw itong obstruction of justice. Ayon sa abogado ni Mollenido, hindi intensyon ng kanyang kliyente na manira ng ebidensya. Pumirma lang daw siya ng authorization in good faith at ang punerarya ang nag-asikaso sa buong proseso ng cremation. Wala rin daw criminal intent ng kanyang kliyente na hindi kabilang sa mga pinasampahan ng reklamo ng piskalya. Iaapila raw nila ang desisyon ng NAPOLCOM. Nakabantay raw ang gobyerno sa sitwasyon sa Bulkang Mayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng 200,000 aid sa 33 barangay ng General Trias dito sa Cavite. Bahagi ito ng programa ng administrasyon na bawat barangay makikinabang. Ang pondong ito magagamit ng barangay para sa iba't iba nilang gastusin gaya sa street lights, patrol vehicles, CCTV camera at maging sa power generators na magagamit ng health centers o ng evacuation centers. Kalahati naman ito po ni ilalaan sa edukasyon. Kaya bago ang seremonya, nakipagkita pa ang Pangulo sa 165 presidential scholars ng General Trias. Nabatid na 5 scholars ang nirekomenda ng bawat barangay para mapasama sila sa programa. Sabi ng Pangulo sa kanila, mahalaga ang pag-aaral dahil ito ay dala nila kahit saan, bagay na hindi po pwedeng kunin ni numan. Connie, karamihan sa kanila ay nasa 3rd year hanggang 4th year college na ngayon at namahagi rin ang Pangulo ng bigas sa 2,000 residente na nila ay malaking bagay ngayong mahal ang bilihin at bago naman ito ay pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Calac subsection na 3 kanina. Malaking ginhawa sa mga motorista na bukas na ang Governor's Drive Interchange ng Calac sa General Trias. Ang dating biyahe mula Binyan City sa Laguna na 1 oras, ngayon ay 26 minutes na lamang. Ang nabuksang segment naman, sabi ng Pangulo, dating kalahating oras ang travel time, ngayon ay nakat daw ito sa 5 minutes. Libre ng 1 buwan ang pagdaan sa interchange. Kaya ang babayaran lang ng motorista ay ang paggamit sa Calac mula sa Mamplasan hanggang sa Silang. Kapag natapos hanggang Kawit Cavite ang Calac, na inaasahang didikit sa Cavitex. Nagbigay din Connie ng pahayag ang Pangulo ukol nga sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Anya, nagpunta na si DPW Secretary Vince Dizon doon, pati na ang DSWD. Kailangan daw linisin ang kalsada na balot ng asphalt. Makapagbubukas naman daw ang mga apektadong daan, lalo na yung mga major thoroughfares, wag lang ulit magbubuga ang bulkan. Tumutulong din daw ang DOH sa pamimigay ng face pack sa mga residente roon. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagpakitang gilas ang Team Sparkle sa Bida sa Arena Basketball Tournament sa Pasay kagabi. Si David Licauco ang team captain, habang Muse si AZ Martinez. Members naman sina Raver Cruz, Dustin Yu, Maveli Gaspi, Will Ashley, Paul Salas,
Anthony Constantino at E.A. Guzman. Pati na sina Andre Paras, Josh Ford, Prince Carlos, Kim Sontan, Mateo Monzones at Ralph Miyako. Nakaharap ng Team Sparkle ang ilang kapamilya stars ng Team Third Floor. Sa first 2 quarters, lumamang ang Team Third Floor. Pero sa third quarter, nagpakitang gilas ang Team Sparkle at lumiit ang lamang ng Team Third Floor sa fourth quarter. Sa huli, nanalo ang Team Third Floor sa score na 96-89. Player of the game si Anthony, habang kasama sina Andre at Prince sa itinanghal na Mythical 5. Bahagi rin ng program si Julian San Jose at Aisel Santos na nag-perform bago ang game. Si Martin Javier ang isa sa mga host. All-out support naman ng ilang Sparkle stars. Kwento ni Anthony sa inyong mare, masaya siya sa naging resulta ng game at na-surprise siya na naroon si Shuvi Etrata na itinuturing niyang lucky charm sa game. Mga kapuso, G ba kayong sumali sa contest ng pagtulog? Aba, kakaibang competition. Ang gagawin, matulog ng mahimbing. Yan ang Power Nap Contest sa Seoul, South Korea. Extra competitive ang mga lumahok na todo effort sa kanilang sleeping attire at may kanya-kanyang pwesto sa Han River Park. May ilang naka-costume gaya ng koala, traditional Korean attire na hanbok at may dalang stuffed toys. Habang nagpa-power nap ang contestant, sinuri ng organizers kung stable ang heart rate nila. Indikasyon na sila'y nasa deep at peaceful sleep. Sa huli, isang senior citizen na 80 years old ang nagwagi sa contest. Ito na ang ikatlong taon na idinaos ang kompetisyon na nagbibigay diin sa problema ng mga South Korean sa pagiging overworked at sleep-deprived batay sa isang pag-aaral. Wow! Sali kami dyan.